O game na ho mga kababayan, umpisahan natin doon sa pangangaral ni Yorme, doon sa mga magulang nung mga nagrally, nagrayot, nanggulo, nanira ng Maynila ho mga kababayan. Di ba? Pakinggan ho natin si Yorme. Tingnan nyo ho mga boss chipamo sir kung paano pinapangaralan yung magulang with matching. Naaawa doon sa mga magulang. Kaya ako talagang gigil ako doon sa doon sa yung sinasabi, halika na, mag-purge na. Yung purge, yung sinasabi ho mga kababayan, hindi pa yata nila nararanasan yung kulit ng nasa ilalim, parang ganun no? Malabda purge daw ho mga bossing. Pakinggan natin, Ang taga Maynila, taas ang kamay. Sino ang taga ibang syudad? Akalain nyo dumayo pa mga anak nyo dito? Yung anak nyo nasa kulungan, yung anak ninyo kustudiyan ng pulis, pero yung influencer, una pa nagtatago. Nagtatago na. Ayaw na lumantad. Ayaw na magpakita. Sana kung lalantad yung influencer na yon, yung nagsabi, the purge, the purge, the purge. Kung magpapakita, at least, maliliwanaga si Yorme. Yorme, hindi naman po talaga ganun yung aking ibig sabihin dun Na-hype lang po ako syempre, bilang ako ay gangsta, hip-hop gangsta, natuwa po ako. Ang dami pong nagla-like. Ayun po, nahulog ako. Kaya, nasabi ko po yung the purge. Pero binura ko naman po agad. Nung napagtanto ko na parang humihimok ako ng mamamayang Pilipino na maggulo. Diba? Wala. Mukhang nagtatago ho, mga bossing. Tuloy. Hanggang ngayon, nahanap siya ng alagad ng batas dahil isa siya sa pinailan ng kaso. Nako, may kaso na. Aray, may kaso na. Meron na. Si Yorme na nagsasabi. Magsisinungaling pa ba yan? No? Lagi niyong tatandaan, mga bossing, mga kabataan, o yung mga nasa edad 18 hanggang 25. Yan yung mga edad na mga mahilig mga magtropa no? Lagi niyong tatandaan. Huwag niyong ipagpapalit ang magulang ninyo doon sa barkada, tropa, kahit pa sabihin na kaibigan pa yan. No? Mas malaki po ang instance, mga kababayan, o mas malaki po ang porsyento ng ang mga magulang ay mahal ang kanilang anak at ayaw malalagay sa alanganin ho. Subok ho yan, mga bossing. Yung iba nagmamalaki. 'Di ba? Yung iba nagmamalaki. Kesyo daw ipagpapalit yung magulang. Nako, wag na wag niyong gagawin iyon. Tingnan nyo, nasaan yung mga tropa nyo? Nasaan yung influencer na, tara, the purge. Nasaan na si Boy Purge? Wala. Hindi na makita. Hinahanap daw po ng alagad ng batas. Pero yung magulang ninyo, nandyan. Hinihintay kayo. Nagsusumamo na kayo ay palabasin na. Diba? Ang sabi ng nanay ko, hindi ka makakapamili ng magulang at mga kaanak sa mundo. Correct. Kung sino yung nagluwal sa iyo, kung sino yung gumawa sa iyo, kung sino yung mga kapatid mo, yan at yan. Walang pamilian. No? Sila ang mga makakasama mo. Pero pwede ka makapamili ng kaibigan. Sabihin, may mga magulang na maaaring ilan pariwara sa kanilang anak. But generally, ang magulang, ipinagmamalasakit niya ang kanyang anak. Correct. Random check. Taas ang kamay ng galit sa nangyayari sa ating bansa. Kayo dyan sa comment section, tinatanong tayo ni Yorme, taas ang kamay daw, taas ang kamay nung mga galit sa nangyayari sa ating bansa. Ako, isa ho ako doon, mga bossing. Diba? Lahat tayo, galit tayo sa nangyayari sa ating bansa, mga kababayan. Pero hindi dapat tayo umaabot doon sa manggugulo, pagdidiskitahan mo, yung traffic light, hindi naman yun yung nagnakaw sa pondo ng bayan.
Pag didiskitahan mo yung truck na nandoon nakaharang, hindi naman po yun ang nagnakaw sa bayan. Pag didiskitahan mo yung mga kapulisan, sisipain mo, babatuin mo, tatadyakan mo, susuntukin mo, gugulpihin mo. Hindi naman yun yung nagnakaw sa bayan. Di ba? See? Lahat tayo. Kasama ko. Kaya lamang, hindi natin pwede ilagay ang batas Correct. sa ating kamay. Wala tayong magagawa. Sa buong buhay ko sa gobyerno, ngayon lang ako nakahuli ng 200 tao. Dami pala, 200 na mga kabataan. Kung totoo, yang ipapaligpit ang saksi ni Marcoleta, isasakripisyo at isisisi sa administrasyon, magliligpit sa kampo nila Marcoleta. Pwede. In one sitting. Hindi pa kayo nakatulog ng mambing, ano? Pare-pareho tayo. Ako, 48 hours, walang tulog, kakalinis ng ginulo ng mga anak ninyo. Oo, simula pa lang ho nung nandoon eh. Di ba? Sabi, ikaw nakahuli. Mayor, yung mga tao niya, yung mga alagad niya, yung mga pulis niya. Di ba? Pero si Yorme, nandoon mismo, nakita ko si Yorme nakatayo doon sa doon sa footbridge, nakatingin lang sa kanya, nahanap sila, tinitingnan sila lahat. No, yung bumibira doon sa mga kapulisan. But I'm happy with my co-workers in the city of Manila. As you can see, generally, na linis na ulit lahat. Now, ayoko naman paggabi dahil iba pa sa iyo, uwi pa sa ibang lugar. Mga taga Maynila, may taga Sampaloc, Tondo, Quiapo. Ayun. Talagang na-impluwensyahan ng mga anak nito, na sumugod doon sa Maynila. Puro halos taga Maynila. At mas marami ang hindi taga Maynila. Aha. Now, let me ask you straight. Do you think tama ang ginawa ng anak niyo? That's good enough for me. Ayan, yung mga magulang, di ba? Hindi po. Because in curative policy making, or the most important thing in problem solving, Is acceptance. Sasabihin ni Yorme yan. one, acceptance of facts. Hindi, napanood ko na ho kanina yan mga kababayan, kaya alam ko na yung sinabi ni Yorme. Tuloy! Lalo na kung may pagkakamali. Kasi from there, then you correct. Yun ang tingin ko lagi. Hindi naman masamang umamin ng pagkakasala. Alam niyo mali. Iaayusin ko, correct na. I think you already paid the price already of the stress and uncertainties in life. For the past 3 days na, 4 days na ngayon. Hindi, 4 days lang. Biruin mo yung dami ng magulang na nag-aantay na talagang pinipilit na masolba at maiuwi na yung kanilang mga anak. Tapos yung kanilang mga anak nandun sa loob ng kulungan, nag-iiyakan na po. Sabi nga di ba? Rally ngayon, manggulo ngayon, iyak later. Siguro naman, mapagtatantuno nyo na mga kabataan, na walang maidudulot na maganda, yung puro pagpapasikat lang. Yung gangsta-gangsta, yung walang maidudulot na maganda. Yung paglusob-lusob, meron pa nga akong nagbanggit doon, mga bossing ihanda nyo na ang mga lighter ninyo. Ihanda na daw yung mga lighter. Pagkakaintindi ho natin to, mga kababayan, susunugin yung Malacanang Pero pinaliwanag naman daw po ni Ferdinand Topacio, mga kababayan. Gusto lang naman daw nila mag-candle lighting, sabi ho ni Atty. Topacio, mga bossing. Ba't kaya si Topacio ang nagpapaliwanag, Kasi nadadawit yung pangalan niya Nadadawit yung pangalan niya na isa sa nagpondo dito sa mga panggugulo doon sa mga rally, mga bossing. Tapos meron pang magdala ng lighter, ihanda yung mga lighter para sunugin yung Malacanang. Sabi ni Marcoleta, hindi naman candle lighting lang po ang gagawin namin doon kaso umulan daw. Kaya hindi natuloy. Kasi pinabayaan nyo nung 1 day 4 days na kayo nag-alala. Kasi nung natangananan na ng rescue,
Alam nyo, if I were you also, if there is a place in your heart also, ha? Kawawa yung mga pulis ko. Correct, totoo. Ako mga boss, buwisit ako nung ano na yon. Naiinis ako doon sa mga kapulisan. Alam niyo kung bakit? Yung tipo bang nandito kami sa ibang bansa, nakikita namin kung ano kapag ikaw pumalag ka sa pulis at may ginawa ka, sinaktan mo yung pulis, may kakalagyan ka dito. No, hindi pwede dito yung sisipain mo lang yung mga pulis, babatuhin mo, susuntukin mo, itutulak mo yung mga, hindi pwede dito yon. May kalalagyan ka. Doon sa atin, diyan sa Pilipinas, yung mga kapulisan, wala silang magawa, nakaganon lang nakakover mga bossing. Sabi ko, bakit hindi kayo gumante? Kapag tinamaan ko kayo niyang bato na yan, na napakalaki, malamang biyak ang ulo nyo. Pag naubusan kayo ng dugo, malamang patay kayo. Diba? Sabi ko, ba't hindi sila gumagante? Hindi sila bumabawi para maaresto yung mga nananakit sa kanila. Kasi may order daw na kumbaga bawal lumaban, bawal kumilos. Kawawa ang ating mga kapulisan. Kaya po sa susunod, wag nyo pong orderan ng ganon. Hayaan nyo po silang makakilos at maipagtanggol ang kanilang sarili. Di ba? Inuupakan na. Lalo pa yung mga ganyang mga ganyang asal kalye. Habang hindi sila pinapatulan, lalo yung magpapasikat. Lalo na habang natatapat sa kanila yung camera tapos nakatakip yung iniisip nila, nakatakip naman yung mukha ko. So okay lang, hindi ako mamumukad. Lalong magpapasikat yan. Isang hataw ng ganun pak nung yantok dito sa tagiliran. Dito huminto yan. Diba? Baka nga konting tumayo lang mga pulis yan, magtakbuhan na din yung mga yan Wag nyo wag nyo yung tawag nila. Meron silang order na maximum tolerance. Wag na gano'n, hayaan nyo sila makakilos at maipagtanggol ang kanilang sarili. May nasaksa, muntik pang mamatay yung ginulpi. They have also rights. They have also kids. May anak din sila. May asawa din sila. At mga kababayan, hindi yun ang kalaban nila. Hindi yun ang kalaban natin. Ang kalaban natin, kung bakit tayo nagagalit, ay yung mga tiwali na nakaupo sa gobyerno, hindi po yung mga kapulisan. Kaya po sila nandyan ay upang panatilihin lang po ang kapayapaan at maging ligtas o safe yung rally na yun.